Ang panimulang eksena ay nagsisimula sa isang reality television executive producer na si Joanna Eberhard, na nag-ho-host ng isang kumperensya. Inanunsyo niya ang pinakabagong reality show na tampok ang muling pagsasama ng mag-asawa. Lumabas na magkikita sila matapos ang isang tropikal na bakasyon na ginugol ng magkahiwalay upang subukin ang kanilang relasyon. Sa huli, piniling manatiling tapat ng asawa sa kanyang misis. Ngunit nagpa siya ang huli na iwan siya para sa iba pang mga makisig na lalaki. Labis na nasaktan, pumunta si Hank, ang asawa, sa conference hall at sinisi ang reality show sa pagkawasak ng kanyang buhay. Sa galit, inilabas niya ang isang baril at binalak barilin si Joanna. Ngunit naawat siya ng mga gwardya bago makapaminsala. Matapos ang insidente, bumalik si Joanna sa kanyang opisina na parang walang nangyari. Ngunit doon, nalaman niya mula sa kanyang nakatataas na hindi lang siya ang target ni Hank. Pinatay din ni Hank ang kanyang asawa at ang mga bagong kasintahan nito bago pumunta sa conference hall. Dahil sa mga pangyayaring ito, tumanggi ang mga shareholder at kaanib ng network na makipagtulungan kay Joanna at sa kanyang mga programa. Sa huli, tinanggal siya sa kumpanya, na labis niyang ikinagulat. Sa kabila nito, piniling huwag ipakita ni Joanna ang kanyang pagkadismaya, at tahimik na umalis dala ang termination letter. Pagpasok niya sa elevator, siya ay napasigaw. Ang insidenteng ito ay humantong sa kanyang mental breakdown na naging sanhi upang siya'y ma-hospital. Isang araw, binisita siya ng kanyang asawang si Walter, na nagtatrabaho rin sa parehong TV company bilang junior executive. Sa ospital, ibinahagi nito na nagbitiw din siya sa trabaho bilang protesta sa naging pagtrato sa kanyang asawa. Dahil sa pakiramdam na unti-unting nawawasak ang kanyang buhay at isipan, iminungkahi ni Joanna na lumipat sila sa ibang lugar upang magsimula muli. Kaya't ang mag-asawa, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Pete at Kimberly, ay lumipat mula Manhattan patungong Stepford, isang magandang suburb sa Connecticut. Pagdating sa kanilang bagong bahay, sinalubong ang pamilya ng isang realtor na si Claire Wellington, na nagbigay sa kanila ng house tour. Ang bahay ay may modernong teknolohiya na nagtitiyak ng seguridad, namamahala sa mga supply, at sinusuri ang kalusugan ng pamilya. Kinabukasan, dumating si Claire upang sunduin si Joanna para sa isang tour sa suburb. Dinala siya nito sa Stepford Day Spa kung saan nagtitipon ang lahat ng babaeng residente para mag-relax. Dito, ipinakilala ni Claire si Joanna sa iba pang mga residente na nakasuot ng sundresses. Matapos nito, tinipon ni Claire ang mga kababaihan para sa isang workout. Naguluhan si Joanna kung paano sila makakapag-ehersisyo sa ganoong kasuotan. Sinabi ng realtor na dapat silang magmukhang maganda 24/7 sa harap ng kanilang mga asawa. Nagsimula ang mga kababaihan sa kanilang ehersisyo, ngunit piniling hindi sumali ni Joanna. Samantala, nagpunta si Walter sa Stepford Men's Association kung saan siya sinalubong ng iba pang mga kalalakihan sa lugar. Ang eksena ay lumipat sa Town Picnic Day, kung saan dumating si Walter at Joanna kasama ang kanilang mga anak. Agad silang binati ng grupo ng mga kababaihan na nagbigay ng papuri kay Walter. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakita ni Joanna ang isang sikat na Jewish writer na si Bobby Markowitz, at ang asawa nitong si Dave. Sa tuwa, agad niya itong kinausap. Maya-maya, nakita ni Joanna ang isa pang pamilyar na mukha, ang kilalang gay architect na si Roger Bannister, at ang kanyang partner na si Jerry Harmon, isang corporate lawyer. Biglang tinipon ni Claire ang lahat ng mag-asawa para sa square dancing. Medyo nag-aatubili si Joanna noong una, ngunit kalaunan ay sumali rin siya at nag-enjoy sa okasyon. Habang masaya ang lahat, isang babae na nagngangalang Sarah ang biglang umiikot ng walang kontrol hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nang makita ito, lumapit si Joanna upang tumulong, ngunit ang iba ay nanatili lamang na nagulat at nanood. Maya-maya, dumating ang asawa ni Claire na si Mike Wellington at inutusan si Joanna na umiwas. Pinapante niya ang mga lalaki upang buhatin si Sarah at dalhin ito sa kanyang sasakyan. Habang binaliwala ang pagpilit ni Joanna na dalhin siya sa ospital, kinagabihan, patuloy na ipinaglaban ni Joanna ang nangyaring insidente. Sa kabila ng balita ni Walter mula sa asawa ni Sarah na maayos na ito, bukod dito, inilahad niya ang iba pa niyang hinala laban kay Mike at sa mga taga-Stepford. Ngunit nagsawa na si Walter, pagod na sa kanyang masungit na ugali at pagkahilig sa kontrol. Nagbanta si Walter na hihiwalayan siya. Naantig si Joanna, kaya agad siyang humingi ng tawad at inamin ang kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos nito, binalikan ng mag-asawa ang kanilang masasayang alaala, at muling nagkaroon ng init ang kanilang samahan. Sa wakas, nagkasundo silang yakapin ng buhay sa Stepford at subukang maging masaya. Kinabukasan, dumalaw sina Bobby at Roger sa bahay ni Joanna, ngunit hindi sila pabor sa pamumuhay sa Stepford. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa ibang mga babae, iminungkahi ni Joanna na bisitahin nila si Sarah upang tiyaking maayos ito. Pagdating nila, kumatok sila sa pinto ngunit walang sumagot. Nang makitang bukas ang pinto, pumasok sila sa loob at narinig ang malalakas na ungol at sigaw ni Sarah na parang nag-e-enjoy. Maya-maya, lumabas si Sarah mula sa kwarto, kaya napilitan ang tatlo na magtago sa likod ng mga dingding. Habang patago silang lumalabas, napansin ni Roger ang isang remote na may label na Sarah. Sa kanyang pag-usisa, pinindot niya ang isang button. Hindi namamalayang bigla ang huminto si Sarah at naglakad paurong. Tumakas ang tatlo mula sa lugar at nagtungo sa bahay ni Bobby, na magulo ang buong paligid. Sinabi ni Bobby na abala siya sa pagsusulat ng isang libro kaya wala siyang oras maglinis. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga personal na buhay, at ibinahagi ni Roger ang kanyang hindi matatag na relasyon kay Jerry. Nagbigay din ng saloobin sina Joanna at Bobby, at inamin nilang lumipat sila sa Stepford upang subukang ayusin ang kanilang mga problema sa relasyon. Samantala, ang mga lalaki ay nasa Men's Association Club, naglalaro ng remote-controlled toy cars,
Matapos ang laro, nag-usap-usap sila, at ibinahagi ni Walter ang kanyang pananaw sa buhay sa Stepford. Sinabi rin niya na pumayag ang kanyang asawa na yakapin ang pamumuhay sa Stepford at mamuhay ng tahimik. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang ibang mga lalaki sa kanyang sinasabi. Binaliwala ni Mike ang usapan at pinaalalahanan si Ted, isa pang residente, na may utang ito sa kanya mula sa panalo sa laro kanina. Tinawag ni Ted ang kanyang asawa at ipinasok ang ATM card sa bibig nito. Saka nag-withdraw ng pera. Labis itong ikinagulat ni Walter, ngunit pinili niyang huwag mag-react. Dito na ibunyag na ang mga magaganda at perpektong Stepford wives ay mga advanced robots. Isang gabi, naghahanda si Joanna ng 12-dosenang cupcakes para sa day camp ng kanyang anak na babae. Ilang sandali pa, dumating sina Bobby at Dave. Ngunit agad na umalis si Dave kasama si Walter patungo sa Men's Association. Naging dahilan ito ng hinala ni Bobby, kaya iminungkahi niya kay Joanna na sundan nila ang kanilang mga asawa. Samantala, sa Men's Association, mukhang dinala ni Jerry si Roger, na nagbigay ng mga sarcastic na komento tungkol sa lugar. Minamaliit ni Mike ang kanyang mga puna at siniguradong tanggap nila ang relasyon ni Roger at Jerry. Dumating sina Bobby at Joanna sa Men's Association. Ngunit napansin nilang nakasarado lahat ng mga kurtina. Dahil dito, pumasok sila ng patago sa isang bintana. Ngunit nakalikha ng ingay sa proseso. Sa loob, binuksan nila ang ilaw at natuklasan ng isang bulwagan na puno ng mga portrait ng pamilya. Ngunit bago sila makapag-react, narinig nila ang mga paparating na yabag. Kaya agad nilang pinatay ang ilaw at nagtago. Sa kanilang ginhawa, si Roger pala yun, na tumulong sa kanilang makatakas bago sila makita ng ibang mga lalaki. Si Roger naman ay dinala sa isa sa mga kwarto, kung saan may nakita siyang bagay na ikinabahala niya ng husto. 2 araw ang lumipas. Hinanap ni Bobby at Joanna si Roger dahil hindi na ito nagparamdam mula noong gabing nasa Men's Association sila. Kumatok sila sa bahay nito ngunit walang sumagot. Hindi nagtagal, natagpuan ng dalawa ang mga paboritong damit at koleksyon ni Roger na itinapon sa basurahan. Sa susunod na eksena, dumalo sina Joanna at Bobby sa isang event sa town hall, kung saan labis silang nagulat na makita si Roger na may maputlang anyo at personalidad na tila sumusunod na lamang sa agos. Lalo pa silang nabigla nang malaman nilang tumatakbo siya bilang Connecticut State Senate sa ilalim ng direksyon ni Jerry. Habang nagdiriwang ang mga tao para kay Roger, nararamdaman ni Joanna at Bobby na may mali sa Stepford. Nag-aalala para sa pamilya at mga anak. Iginigiit ni Joanna na umalis na sila agad sa suburb dahil sa mga kakaibang nangyayari. Nang tumanggi si Walter, nagbanta siya na aalis na lang kasama ang kanilang mga anak. Walang magawa si Walter kundi pumayag at nangako na aalis sila kinabukasan. Hating gabi, nagising si Joanna nang makita ang isang robot na aso sa bahay na nagbigay sa kanya ng remote na may label ng kanyang pangalan. Natakot siya kaya agad siyang nagsaliksik tungkol sa iba pang mga babae sa Stepford. Natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan, lahat sila ay dating mga babaeng nagtatrabaho sa mataas na posisyon. Kagaya niya, maya-maya, nagising si Walter at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Nagkunwari siyang nag-aaral ng recipe ng apple pie. Dala ang bagong kaalaman. Nagtungo si Joanna kina Bobby kinabukasan. Nagulat siya nang makita ang dating magulo nitong bahay na ngayon ay napakalinis na. Ilang sandali pa, dumating si Bobby, na ngayon ay tila isa na ring Stepford wife, at masiglang binati siya. Sinubukan ni Joanna na ipaliwanag ang kanyang natuklasan. Ngunit abala lamang si Bobby sa paglilinis ng bahay. Natakot si Joanna at inisip kung ano ang ginawa ng Stepford kay Bobby, dahil tila hindi na ito ang dating siya. Sinabi ni Bobby na isa na siyang bagong tao at ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ay ang kanyang cookbook. Pinayuhan pa niya si Joanna na magbago rin katulad niya. Habang nag-uusap sila, hindi sinasadyang ipinatong ni Bobby ang kanyang kamay sa mainit na kalan. Ngunit hindi man lang siya nagulat o nasaktan. Dahil sa kakaibang eksenang ito, nataranta si Joanna at dali-daling tumakas mula doon. Pagdating niya sa kanilang bahay, wala siyang nadatnan. Inisip niyang kasama ni Walter ang mga bata, kaya agad siyang nagtungo sa Men's Association. Pagpasok niya sa gusali, napansin niya ang isang portrait ng kanyang pamilya kung saan pinalitan siya ng isang blondeng bersyon. Nang magtungo siya sa pangunahing bulwagan, napalibutan siya ng lahat ng kalalakihan sa lugar. Maya-maya, lumabas si Walter at nagsimulang maglabas ng sama ng loob kung paano niya palaging nararamdaman na minamaliit siya ni Joanna. Sinang-ayunan siya ng lahat ng mga lalaki, dahil nararamdaman din daw nila ang parehong bagay. Sa narinig na ito, inakusahan ni Joanna ang mga lalaki ng pagpatay sa kanilang mga asawa dahil sa kanilang makasariling selos. Ngunit itinama siya ni Mike at sinabing hindi nila pinatay ang kanilang mga asawa. Sa halip, pinaganda lang nila ang mga ito. Pagkatapos nito, ipinakita ni Mike ang isang paliwanag na video tungkol sa Female Improvement System. Lumalabas na naglalagay sila ng nanochip sa utak ng kanilang mga asawa upang hubugin ang mga ito ayon sa ideal na babae ng kanilang mga asawa. Pagkatapos panoorin ito, tinanong ni Joanna si Walter kung talagang gusto niya siyang maging alipin, at inusisa rin niya kung ang mga may nanochip na asawa ay tunay na maaaring magmahal sa kanilang mga asawa. Hindi nakasagot si Walter, ngunit binaliwala ni Mike ang tanong at ipinakita sa kanila ang prototype na robotic body na ipapalit kay Joanna. Sa pag-asang mabago ang isip ni Walter, hinalikan siya ni Joanna at pinaalala ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila nito, naglakad si Walter patungo sa transformation chamber. Pakiramdam na natalo, malungkot na tinanggap ni Joanna ang kanyang kapalaran at sumama sa kanyang asawa bago dumaan sa proseso ng pagbabago. Ang eksena ay naputol at napunta sa isang supermarket, kung saan makikita ang lahat ng Stepford wives na namimili ng mga groceries. Kasama na rito si Joanna. Ngayon ay may mahabang blondeng buhok at nakasuot ng magarang damit panglinggo. Isang gabi, nagdaos ng isang formal na sayawan ang pamilya Wellington.
kung saan espesyal na panauhin sina Walter at Joanna. Matapos ang ilang romantikong pagpapakilala, nagsimulang magsayawan ang lahat, at nag-enjoy sa sandali, habang nasa kalagitnaan ng kasayahan. Pinalitan ni Joanna ang kanyang kapareha at nagsimulang magsayaw kasama si Mike, habang si Walter naman ay sumama kay Claire para uminom. Ngunit bigla na lamang nawala si Walter sa gitna ng mga tao at palihim na pumasok sa transformation chamber sa basement. Dito, natagpuan niya ang isang computerized system na puno ng mga pindutan. Habang abala si Joanna sa pakikipag-usap kay Mike, paulit-ulit na pinindot ni Walter ang lahat ng mga button, na sinisira ang bawat nanochip sa utak ng mga kababaihan. Unti-unti, ang mga nanochip wives, kabilang sina Bobby at Roger, ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo at personalidad. Pagkatapos ay sinimulan nilang harapin ang kanilang mga asawa. Nang makita ito, natarante si Claire at nagmadaling ipaalam kay Mike na nasa hardin kasama si Joanna. Sa pag-aalala, iniutos ni Mike sa mga asawa na gamitin ang kanilang mga remote. Ngunit wala nang silbi ang mga ito. Ilang sandali pa, pumasok sina Walter at Joanna sa ballroom at inihayag na hindi sila dumaan sa implant ng nanochip. Iginiit ni Walter na ayaw niyang tratuhin ang kanyang asawa bilang isang eksperimentong subject. Nagalit si Mike sa revelasyon na ito at sinubukang saktan si Walter. Ngunit ginamitan siya ni Joanna ng kandila at pinugutan ng ulo. Na nagbunyag na si Mike ay isang ganap na animatronic robot. Labis na nadismaya si Claire sa nakita at nagsimulang umiyak sa pagkawala ni Mike. Tinanong ni Joanna kung bakit niya isinagawa ang lahat ng ito. Inamin ni Claire na nais niyang lumikha ng isang perpektong komunidad. Dagdag pa niya, dati rin siyang isang career-minded na babae tulad ni Joanna bago siya napunta sa Stepford. Isang araw, natuklasan niyang may relasyon ng kanyang asawa sa kanyang research assistant. Dahil sa matinding galit, pinatay niya ang mga ito at ginamit ang kanyang kakayahan bilang isang brain surgeon upang paunlarin ang Stepford Wives Program. Pagkatapos sabihin ang lahat, hinalikan ni Claire ang ulo ni Mike na hiwalay na sa katawan, na nagdulot ng kanyang pagkakakuryente at ikinasawi niya. Ang eksena ay tumalon sa 6 na buwan ang lumipas, kung saan sina Joanna, Bobby, at Roger ay nasa isang television interview. Dito, tinalakay nila ang kanilang mga tagumpay. Nanalo si Joanna ng 6 na Emmy para sa paggawa ng isang dokumentaryo tungkol sa Stepford. Nanalo si Roger ng pwesto sa Senado ng Connecticut bilang isang independent, at si Bobby ay naglathala ng isang best-selling na libro ng tula. Bukod dito, bumuti rin ang kanilang mga relasyon habang tinanggap nila ang pagiging hindi perpekto. Sa huling eksena, makikita ang mga Stepford husbands na ngayon ay nasa house arrest para sa kanilang mga krimen at muling sinasanay upang maging mas mabubuting tao. Natapos ang pelikula sa eksenang namimili ang mga asawa ng groceries sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng kanilang mga asawa.